Yes. Lalo na itong mga trolls, mga kapatid, na mayroon pong ginodiyos na mga politiko, na mayroon pong mga pinapatron naman talaga at pinagtitirikan po ng kandila ng mga politiko. Tama. Mahirap po ito. Kasi nga, di ba nakapanayam natin si Ginoong si Attorney J. Batumbakal recently, binabanggit nga niya, well, wala naman actual ngayon, di ba, na nangyayari po na may mga exercises, pero yung pong sinasabi na, totoo ba yon na kapag sapit na po ng anibersaryo nito pong China, ng kanila pong People's Liberation Army, ay magkakaroon na daw ng pananakop sa Taiwan. May ganun pong mga iba't ibang mga kwento na kumakalat. Kaya nga sinasabi na ang Taiwan naghahanda. Naghahanda na sila. As in, Even naghahanda before na sila. pa. Noon pa man. Oo. Kaya sila nagpapalakas din ng kanila pong militar. No? Tama. Bagamat maliit lamang silang bansa, pero sa kanila pong makakaya, pinaghahandaan nila ito. Nandidiyan po yung banta. Baka lang mangyari yun. So, ang Batanes nga po, kaya po ang Northern Luzon nga, ang tip ng Luzon, di ba, ay naging EDCA site din na marami din po tumututol dyan, for issue of sovereignty. Pero if you also notice na, sandali lang, importante itong lugar na ito, dyan po sa area na yan ng Northern Luzon, kasi kung sakasakali, may mga kaalyado itong Taiwan, saan manggagaling ang tutulong sa kanila. Pag nanggaling yan dito sa Northern Luzon, mas malapit-lapit yung iba biyahe ng kung ano man pong mga armas nila. Mawalang galang lang ho, hindi sana matuloy ito. Kaya siguro nga, eto na po sila. Ang kanilang pinalulutang, amin din yung Batanes. Oo. Na hindi naman na tayo nagulat. Kasi ang dami naman na nilang inangkin. Ako nagulat ako doon sa sinabi ni Professor na dati daw pati ang Banawi Rice Terraces inaangkin nila. Oo. So, anong gagawin natin dito? Tama ka. Patulan natin ito. Ang problema, kung may hired trolls, may hired vloggers, merong mga Pinoy na parami ha. Kung makikita niyo po yung comment section, parami ang naniniwala dito sa naratibong ito. Bakit? Ngayon, enough ba yung ginagawa ng gobyerno to fight misinformation tungkol dito sa mga claim ng China na ito? Kung sila, totoo mang may machinery to do this, di ba, gumagamit ng puwersa para baguhin ang naratibo, anong counter ng government natin against misinformation and fake news? Ito na naman, sabi nila, malita. Nabigyan na naman tayo ng maleta. Malita. Ano ba? Kakalungkot, partner, no? Pati sa issue ng mga claim ng China, na alam naman nating atin ng Batanes, nakakairita pag makabasa ka ng comment na ganyan, na kapwa mo Pilipino, kakampi sa ibang bansa. Ano ba? Basahin ko lang ito, Ito pong comment ni Attorney J, kasi nga po nasa abroad siya, hindi ho namin makakapanayam. It is a sign that the PRC is laying the ground for taking the Batanes Islands together with Taiwan when they decide to invade the latter. Number 2, the historical and natural arguments are flimsy excuses meant to disguise their true aggressive intent. Number 3, even if the justification is a joke and a fantasy, Philippines should prepare and plan for defending the Batanes because it is clear a strategic location that could either make it harder or easier for the PRC to take Taiwan, depending on who controls it. This is a trial balloon that they are testing whether we will pull back in fear or stand our ground. We should send back a clear message that we will defend what is ours. So, paano yan? Sino yung kumanta nung teritoryo natin to? Anong grupo ulit to? Napakagaling? Moro Beats. Moro Beats, ngayon palang gumawa na kayo ng bagong kanta tungkol sa Batanes. Kasi ito na po ang bagong claim nila. Para po, di ba, maipaliwanag natin, maisigaw natin na hindi lang West Philippine Sea, maging ang Batanes ay sa mga Pilipino. Ang nakakalungkot, may mga comments na kung ganito ang klase ng gobyerno, okay lang, papasakop na lang tayo sa China. Taksil! Ano ba? Taksil! Kung ganito na lang kaya, partner, may suggestion ako. Yung mga ganito ang isip, na okay lang sa kanila, na sakupin ng China ang Batanes, sakupin ng China ang West Philippine Sea,
Pwede bang sila na lang ipa-deport natin sa China? Pwede bang ganun ang gawin, partner? Wala naman akong power eh. Bakit I am kayo powerless. ganyan, mga kapatid? Nakakalungkot. Ano na? Anyway. Ito ho ngayon po nila ito pinalutang. Hindi wag natin ho itong patulan. Ay, pansin. Hindi po Oo, mabuti po yan at sila po ay lumantad na ngayon dahil yan po ay siguradong pamamaraan na naman po nila. At sa dami nga po ng kanilang pera, mga kapatid, ito ho baka dito siguro ang delivery Aaron, hindi male-maleta. Container van. Mahirap niya kapag may nakita ka na sa bahay. Oo, sa bahay po ng politiko o bahay po ng hindi maleta Container van. inihahatid. Container van, Aaron. Oo naman. At ang sabi mo nga kanina. Nag-testify po sa hearing. Oo, ilang container van ang inihatid nyo? Yun ang matindi doon. At ang matindi dito, partner, hindi lang pang trolls, pambayad ng trolls at vloggers ang meron sila. Ano? Sabi mo nga kanina, nung mamanukin nilang kandidato para sa kanilang personal na interes. Hindi lang yun, mga kapatid, Opo. Yung mga perang kanila pong i-deliver na laman po ng mga container van made in China. Teka Alam mo, lang. dali mong patawanin. Yung pera Yan ako kasi talaga, natin. Oo sa'yo, naman. Dali mong patawanin. Kasi naman huwag ka magpatawa para hindi ako tatawa. Kaya Yung, pa nagde-date tayo. diba? Ang saya-saya. Ang saya-saya, diba? Pero yung pera natin, bawal i-photocopy. Kasi boring naman yung tahimik lang ninyo. Tapos para bang Oo naman. walang man lang eksena. Mas gusto natin yung mapapatawa tayo. Oo. Mas Ano gusto ko mo? yan. Mayaman Oo. o komedyante? Both. Ikaw naman yun. So both ako. Ikaw yun tinuhog mo Hindi, lahat. Si Bossing yun. Ay, si Bossing Vic pala yun. O sige. Pwede daw ba i-photocopy yung pera ng China? Kasi sa atin bawal, may kulong. Yung pera ng China, kung yun ang i-deliver, pwede daw ba i-photocopy? Nagtatanong sila. Tanong mo sa Bangko Sentral ng China. Sorry. Alam mo kung tumawa ka talaga. Kasi dami na naman Ayan, nag-text si Marco. Ano sabi ni Marco? Ano na naman sinasabi ni Ted Filon? Sabi niya gano'n. Okay, tama yung mga nagko-comment daw na pasakop na lang tayo sa China. Kasi nga ngayon naman nasakop daw tayo ng mga magnanakaw sa gobyerno. Yan sabi ni Marco, nag-text. Oo. Baka bumangon sino may sabi nito, Big Boy, paki-Google nga. Sino? Hindi na bale na ako ay pamahalaan ng mga magnanakaw. Huwag lang ng mga dayuhan. Sino nagsabi niyan? Oo. Sabi niya, walang nagsabi nun. Oo. Hindi, iba yung sinabi na. Sige. Oo. Hindi, Hindi ganito na na bale lang. na ako ay pangasiwaan ng mala impyerno. Oo. Nalipunan ng mga Pilipino. Basta mga Pilipino. At para sa mga nagtatanggol sa ipinaglalabang naratibo ng China, magpapila na tayo. Papuntahin natin sila ng naka-jet ski papunta ng China. Alright, mga kapatid, balikan lang natin to. Are we supposed to take a break? Ma'am... English sir naman to. Nakakain lang naman to ng palabok. Madam Nag-i-English naman talaga tong partner ko. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.